Tatlong tao ang nakakulong dahil sa nakamamatay na panloloob na pumatay sa isang 20 anyos ngunit natuklasan ng mga awtoridad na hindi sila ang tunay na salarin. Ang nakakatakot para sa iyo ay kung ano ang sinabi nila sa amin. Dahil hindi mo alam ang sinabi nila tungkol sa iyo. Mas matatakot ka kung alam mo lang. Ito ang Inside the Crime, inihahandog ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ayon sa pulisya, ang utak ng krimen ang nagbigay ng armas, droga, pera at impormasyon sa mga suspect tungkol sa target. Hulyo 11, 2022 nasa Gainesville, Florida tayo, bandang alas 7 ng umaga. Nang umagang iyon, habang karamihan sa mga tao ay nagsisimula palang magising, dalawang lalaki ang nagpasya na pasukin ang isang bahay sa lugar. Ang unang taong kanilang nadatnan sa pagnanakaw ay si Dehalani Armstrong, 20 taong gulang, siya ay agad na binaril at napatay. Samantala, tinutukan ng baril ng mga magnanakaw si Devico Miles, tiyuhin ni Dehalani at ang kanyang kaibigan. Nang marinig mo ang ingay at tumingin ka sa taas, ano ang nakita mo? May nakita akong lalaki pero nung nakita ko siya, sobrang natakot ako, parang natulala ako dito. Agad akong bumaba doon, parang nagkulong ako, parang isang maliit na bata. Anong sinasabi niya? Kunin mo dito, ewan ko, bitawan mo na lang kung ano man ang sinabi o kung ano man Bitawan mo na kung saan sinabi. kung nasan ito. Oo. Sino sa tingin mo ang tinutukoy nito? Hindi ko alam. Sobrang takot ako at nagdarasal sa Diyos na huwag akong tamaan ng panibagong 15 bala kasi ganong karami narinig kong putok nung pumasok sila. Ganon, sa tingin mo tao o bagay ang hinahanap nila? Paano mo tinanggap yun? May hinahanap ba silang tao? Akala mo may hinahanap silang tao? 'Di ba? Parang pumasok sila para patayin lahat ng tao sa bahay na to. Sa totoo lang, Talaga, binanggit ba ng mga bata kung sino ang hinahanap nila? wala akong narinig na pangalan, pare. Sigurado ka? Pinapangako ko sa'yo, sobrang takot ako. Talagang natakot ako. Nagawang labanan ni Dabico ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng pag-agaw ng baril mula sa isa sa kanila. Tapos, habang tumatakas sila, binaril ni Dabico ang dalawa sa kanila. Isa sa mga magnanakaw ang nakatakas papunta sa getaway car. Ayon sa mga investigador, si Tiara Laki, 30 ang nagmamaneho ng sasakyan. Pero giit niya sa pulis, hindi ito posible dahil ipinahiram niya ang sasakyan sa iba. Kaya malinaw na may nangyari ngayong araw. Kaninang umaga, medyo maaga. Kung okay lang sa'yo, nabanggit mo kanina tungkol sa kotse mo at ang pagpapahiram nito sa iba, kaya ano bang alam mo tungkol dito? Ang alam ko lang ay iyon. Tumawag sa akin ng nanay ko at tinanong kung kumusta ako. Sabi ko, ayos lang ako, kakaalis ko lang. Kaya siguro kayo, ewan ko kung paano nyo nalaman. Track or kung ano man ang kaso. Medyo kinakabahan ako. Sabi ko, Hinahanap mo lang naman ang kotse mo. sige, ayos lang. Sabi ng nanay ko, sigurado ka ba? Sabi ko, oo naman. At sabi niya, kasi pangalan mo, may litrato ka pa at parang may kinalaman ka raw or ikaw daw ay suspect. At ako naman, parang, Sige, oh. may tawag siya mula sa isang tao at sinabi nila ang pangalan ko. Kahit pagsamahin mo lang ang pangalan at litrato mo, pwede ka na nilang makilala. Sige, malamang kilala ko na kung sino siya o kung ano man. Kaya yung sasakyan na yon ay nakarehistro sa pangalan ko. Kaya nauwi ako dito. Sasabihin ko na lang sa'yo lahat kasi wala talaga akong alam tungkol sa buong sitwasyong ito. Sinabi sa akin ng nanay ko na may napatay daw. Sabi niya, kailangan mong magsabi ng totoo. Sabi ko, ma, hindi ko alam. Sabi niya, sinabihan na kita tungkol sa kotse mo sa labas at sabi ko, tama ka. Anong araw ito nang nag-uusap kayo? Nung humingi siya ng kotse na mahihiraman? Ngayong umaga ito. Hindi ito. Oo, ngayong umaga. Pasensya na. Akala ko tinatanong niya ako tungkol sa kahapon nung sumama siya sa akin sa kotse nung nagkita kami sa gasolinahan. Kahapon yon. Kahapon mga anong oras? Hindi yon umaga. Oo. Siguro hindi pa lampas alas 7, malamang nasa pagitan ng hapon na oras. Hapon? Pagkatapos ng alas 12? Pero sa loob ng oras na yon, Kaya nakilala ka niya doon. nasa gasolinahan na siya sa passenger side. Nung papasok na ako para maglagay ng gasolina sa kotse ko, alam mo na. Narinig kong tinawag ako, paglingon ko, sabi ko, uy, kumusta? Ah, so nagkita kayo bigla? O Nakita kami bigla, kaya hindi naman talaga. kaya siguro hindi siya nakakotse, naglakad lang siya papalapit.
Nasa ibang sasakyan siya sa passenger side, bumukas ang pinto. At nung lumingon ako, lumapit na ako at hindi ko talaga alam kung sino siya hanggang sa nilapitan ko siya. Alam mo ba kung kaninong kotse yon? Hindi. Kaya kinausap ka niya at sinabi niyang kailangan niyang manghiram ng kotse. Nangyari yon bandang alas 3 o alas 4 ng madaling araw pero halos tulog na ako noon. Sige, tapos bumalik siya sa bahay ni Ryan, kasama ka, Kasama ako, oh. para tumulong maglipat ng mga gamit. Oo, tapos mga alas 3 ng madaling araw? Hindi tulad ng dati. Ewan ko, ang alam ko lang parang gabi na. At sabi ko pare, ewan ko. At hinihiram niya ang kotse mo. Oo, para sa isang negosyanteng pamilya. Ay, At ano ang itsura niya? Itong lalaking to, pamilya. Tayo manggi ang balat. Mga 5 talampakan at 10 pulgada ang taas niya. Ganito kataas ang buhok niya. At hindi siya mataba o sobrang payat. bata lang siya, matanda. Mukha siyang, alam mo, 30 na ako. Alam mo yon, siguro mas bata pa ang itsura ko kaysa sa kanya. Kung huhusgahan ko lang siya base sa edad niya, siguro mga kalagitnaang 30. Pero may uban na siya, kaya ganon. May balbas o bigote ka ba? Wala akong matandaan. Sa tingin ko wala siyang balbas o bigote, hindi ko maalala na nakita ko siya. Wala ring tattoo, wala ring peklat. Hindi, sigurado ako dyan na naka-long sleeve siya. Kaya nagising ka o ginising ka, medyo gabi na at hiniram mo ang kotse na to. Oo. Sige. Kaya natulog ulit ako pagkatapos. Sige. At sabi ko, sige, siguraduhin mong tama ang balik mo. At kadalasan magigising ako, uy, nandito na ako o kung ano man. Hindi ako nagising hanggang alas 3 dahil sobrang pagod. Mahalaga ako kaya madalas akong matulog kapag wala sa trabaho. Kaya nga sinabi ko na wala akong dalang pamalit na damit. Hindi ko dinala lahat ng damit ko sa bahay ni Brian. May dala naman akong pang araw-araw at pang trabahong damit, pati ilang sapatos. Kaya hindi ko nakita ang mga susi ko. May susi ako ng bahay niya sa apartment. Nandun yon. Pero yung kicknab ko na kamakailan lang na program, kasi nung nakuha ko yung sasakyan, wala ako nung maliit na kicknab na yon na nawawala. Wala akong ideya kung nasaan yon. Lumabas ako, tumingin ako sa mga tao, nandun ang kotse ko, kaya hindi bukas ang kotse ko. Parang nakaupo siya sa ibabaw, parang sa hood. Alam mo yon, yung parte ng hood. Kanina umaga, hindi pa ako gising. Nang tumingin ako sa paligid, parang alas 3, mga ganon. Kaya hindi ko alam kung anong oras na yung sasakyan. Oo, parang hapon, mga alas 3 ng hapon. Pero pagkatapos, natulog ulit ako sandali. Ibig kong sabihin, may inayos ako sa refrigerator pagkatapos kong mahanap ang susi ko. Wala akong numero niya, nagkita lang kami at nagkasalubong, kaya wala talaga akong contact. Oo, kaya yung kotse mo ay bumalik sa harap ng apartment na yon. Tama ba? Nasira yon. Napansin ng mga detective na maraming butas sa kwento ni Tiara, tulad ng pagpapahiram ng kotse sa hindi niya kilala at paano napunta ang kotse sa harap ng apartment niya nang walang susi. Oh, siya nga ang nasa kotse. Spam yan! At sabi mo, kilala mo na siya ng mga 1 taon o higit pa. Sige, Ganito ang itsura ng ulo niya. Iba ang buhok dito at doon. Balbas. Hindi ko maalala buhok sa muka. Hindi ko talaga pinapansin ng tao. Alam ko lang, ganito ang buhok niya pero mas maikli. Ang pangalan niya ay Jason. Sige. si Jason Ward, 38 ang tinutukoy ng mga investigador. Pagkatapos ng panloloob at pagbabaril ni DeVico sa mga sumalakay, tumakbo si Jason papunta sa getaway car ayon sa mga opisyal. Nakipag-usap si Carla, pinsan niya, sa mga detective matapos siyang magpakita sa bahay na duguan. May isang babae na kumatok sa pintuan ko mga bandang bago mag alas 8. Parang pilit niyang binubuksan ng pinto ko. 2 ang aso ko, maingay silang tahol, kaya bumangon ako at nilapitan ng pinto. Sabi niya, yung mga tao mo binaril, tapos ako, mga tao ko, sino? Wala naman akong nakita. Kaya lumabas ako ng pintuan ko, nakita ko ang pinsan ko na nasa likod ng sasakyan niya at sinabi niyang siya ay nabaril. Pwede ko ba siyang dalhin sa ospital? Wow, sige. At ang pinsan mo ay Jason Ward. Jason Ward.
Ano ang suot ni Jason? Nakaputing teen top siya. Pelo ka boxers. Kaya wala siyang suot na damit. Hindi. Dumudugo ba siya? O dumudugo ang tagiliran niya. Nakalakad ba siya? Hindi, sabi niya, pwede ba akong pumasok at kumuha ng wheelchair? Wheelchair? Bakit kanya isinakay sa wheelchair? Sabi niya, hindi siya makalakad. Hindi. Sa ospital. Sa ospital. Oh, Parang alam mo yon, yumuko siya ng ganito para lumabas sa kotse at lumapit sa kotse ko. sige, pag-usapan natin yung babae na kumatok sa pinto mo. Hindi mo pa siya nakita dati. Hindi ko pa siya nakita dati. At anong klaseng sasakyan ang minamaneho niya? Nagmamaneho siya. Parang gusto kong sabihin parang Honda sedan, Honda. Hindi ko maalala kung berde o kulay abo. Sige, At may dreadlock siya. may dala siyang droga. Oh. Ilarawan muna natin siya ng kaunti. Ngayon, wala kayong mga camera o anumang ganun. Wala po ma'am, sige. May dreadlock siya. Mabigat ba o payat siyang babae? Medyo mas malaki siya kaysa sa akin. Parang mas malaki siya kaysa sa akin. Sige. Medyo pandak siya. Sige, pinapaliguan ka pandak na may tattoo. Wala akong nakita. Sabi ko nga, nagising ako lang. Natulala ka, oh. Medyo naguluhan ako. Parang sino siya, kahit sino ba siya. Oh, sigurado. Oh, Kaya alam niya na pinsan mo yun, sabi niya. sa mga tao mo. Oo, tama. Sinabi na niya yon. Isusulat ko kasi di niya alam na pinsan mo siya. Sabi niya, binabaril ang mga tao mo, binabaril ang mga tao mo. Tugma ang paglalarawan ni Carla sa babaeng naghatid sa pinsan niya sa pisikal na anyo ni Tiara. Ito ay isang dalagang pumanaw na ngayon. At siya ay binaril ng ilang beses sa dibdib. Sige. Ang sama ng pakiramdam ko ngayon, Tia. May mga bagay na sinabi mo sa akin na pinaniwalaan ko at may iba namang sinabi ka na alam kong hindi totoo. Okay, kapag sinabi kong alam kong hindi sila totoo, literal yun at hindi ako nagbibiro. Okay, sinusubukan kong maging tapat hanggat maaari. Ayokong palalimin mo pa ang problema mo nang hindi naman kailangan. ako yon. Itong babae, ikaw ang tinuro niya, okay. May video pa sa kabila ng kalsada. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, itong babae dito mismo, kaninang umaga, dinala ng babae ang tao sa ospital. Pagkatapos mong dalhin siya sa bahay niya gamit ang iyong kotse at sabihin sa kanya na baril ang pamilya at mga tao mo. Sige. Ngayon sinasabi ko sa iyo, kung may nagtanong sa iyo na ihatid mo sila at sinabi, huminto ka dito at mag-park at babalik kami, hindi ako kasama sa kotse. Sinasabi ko sa iyo, Tiara, hindi ka pwedeng magsinungaling tungkol dito dahil kapag nagsinungaling ka, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang ginagawa mo. Tumutulong ka sa mga tao sa isang bagay. Wala kaming ebidensya, walang ebidensya na magpapakita na pinlano mo o alam mo o may ideya ka kung ano ang mangyayari sa bahay na iyon. Sige, naghihintay ka lang talaga sa kotse pero ang hindi mo pwedeng gawin ay ngayong alam mo na ang lahat ng ito ay subukan mong protektahan ang mga tao ngayon. Kasabot ka na sa pagpatay dahil dyan. Sige, hindi ko sinisisi ikaw dyan. Magtiwala ka sa akin, hindi ako nagsisinungaling o niloloko sa'yo. Kaya pinipigilan kita ngayon at sinasabing magsabi ka ng totoo. Ano ang sinabi ng nanay mo? Magsabi ka ng totoo. Alam na namin. Hinahanap ka namin dahil may dahilan, hindi lang basta sinabi. Pakiusap, maging tapat ka. Maging tapat ka. Itong dalawang lalaki dito, sila ang mga nasa kotse mo. Siya ang naka-orange, siya ang naka-asul. Na may magagandang jogger pants. Pumasok sila sa bahay. Patay na siya ngayon. Yung malaking lalaki, yung sinabi mong bumaril sa kanila, Sino ang bumaril sa kanya? yung sinabi mong pangit, Siya ang bumaril sa kanya.
Hindi siya ang bumaril sa kanila. Sino ang mga taong ito? Sabi ko, sila ang bumaril sa kanya. Tinanong namin, bakit? Pangit ba ang pagkakabaril? Walang kaso kung sino ang bumaril sa kanya, hindi ko rin alam. Ang mahalaga, paparating na lahat ng mga taong ito. Ako, ang buhay ko ngayon mismo. Huwag pag-usapan yan, ipaalam mo sa amin. Sabihin mo sa akin, makinig ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam. Tinasabi ko sa'yo, wala akong kinalaman dito. Anong nangyari sa loob? Sige, ikwento mo lahat ng ginawa mo. Ito ang kailangan mong sabihin sa amin. Sabihin mo kung ano ang alam mo. Ayokong maaresto sa kasalanang hindi ko ginawa. Walang may gustong mangaresto. Kasabot ba ibig mong sabihin? Makinig ka. Kung sa sinabi lang nila, posible nga. Kung base lang sa sabi ng iba, posible talaga. Kailangan mong magsalita para mailigtas ang sarili at maipaliwanag ang nangyari. At kung may saysay ang paliwanag mo sa amin, magiging ayos ka lang. Kung lagi kang walang saysay magpaliwanag, tulad ng dati mong kwento, hindi magiging maayos ang lahat. Oo, alam na namin yan. Hindi ko alam, anak kong teenager. Sige. Yung bahagi ng katotohanan kanina na huminga, Huminga, mag-relax, huminga ka muna. Sa huli, alam na ng dalawang tao ang nangyari. Kailangan lang nilang marinig mula sa'yo. Sabihin mo lang ang totoo, ano talaga ang nangyari at paano nagsimula. Ayon kay Tiara, siya ang naghatid kina Jason Ward at Alderius White sa bahay pero hindi siya bumaba at hindi rin niya alam ang ginawa nila sa loob. Kaya kailangan mong maging tapat at sabihin sa akin ang lahat ng alam mo, hindi ka pwedeng magtago ng kahit ano. sabi ko nakilala ko siya sa gasolinahan. O nagkita kami sa gasolinahan. Baka naglagay ako ng 10 sa tangke. Hindi ko lang talaga ginawa yon. Yung pangalawa, totoo talaga. Hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nakilala. Hanggang sa sinundo niya siya. At doon niya nabanggit, sige, nung bumalik siya, tungkol doon. Nasaan ang bata? O alam mo ba kung saan nagaganap ang sitwasyong iyon? Kaya nga sabi ko, aba, gabi na, pagod at antok na ako nun. Nung una siyang umalis para tumulong sa pamilya, bumalik siya kasama siya. Wala akong alam doon, pero hindi na siya mukhang katulad ng dati niyang itsura, At hindi yun lumang litrato sa driver's license. kaya hindi ko alam kung sino ito. At yun ang unang beses ko siyang makilala. Tinulungan ko siya kahit natatakot ako at walang plano. Tinawagan ako ng nanay ko at sinabi niyang may natanggap siyang tawag sa telepono. Yan ang sinabi ko sa'yo. Bago tayo makarating dito. Kaya at may napatay o pinatay, may babaeng napatay. Sabi niya, napakaseryoso nito sa totoo lang. Kaya sabihin mo sa akin kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila. Tungkol ba sa sitwasyon na ako mismo? Sabi nila tutulungan siya sa anak niya. Hindi. Umikot sila doon. Ano ang balak nilang gawin? Sabi nila, bahay ng pamilya nila ito, kaya doon ako tumigil. Ganito yon, lumabas sila ng bahay at kotse na nakamaskara. Hindi, wala silang maskara o kahit ano. Hindi, pero hindi kita tinatanong. Sinasabi ko sa'yo na lumabas sila ng kotse na may suot na maskara. Kaya sundin mo ang training ko. Hindi ko nakita yon. Nakapark ako sa side na ito nung bumaba sila. Makinig ka sa akin. Dumaan ka ng hindi bababa sa 3 beses sa loob ng kalahating oras. Okay, kaya dumaan ka ng hindi bababa sa 3 beses sa loob ng kalahating oras. Sa pangalawang beses, posible bumaba siya. Oo, kumatok sa pinto. Kumatok siya sa pinto, suot niya ang asul na jacket, okay? At kumatok siya sa pinto. Pagkatapos bumalik siya at hinihintay mo siya, Tama ba? okay? Pagbalik nila sa 3 beses, ikaw na ang nag-park. At sinabi nila sa akin na magpark ako dito sa taas. Makinig ka? Hindi, makinig ka lang. Sige. Ninenervyos lang ako. Ang problema para sa'yo ay hindi yung hindi namin alam. Ang problema para sa'yo ay yung alam namin. Kaya kailangan mong magsalita ng mas kaunti ngayon at makinig ng mas mabuti. Huminto ka, nagpark ka, bumaba sila, may mga bag sila, at may mga baril sila. At ayokong subukan mong sabihin sa akin na hindi mo alam yun kahit sandali dahil alam kong ginawa mo yun. Kaya dapat nating itigil yan. Walang naglalagay o nagpapaputok sa'yo ng baril, walang gumagawa niyan. Pero alam mo kung ano ang ginagawa nila dahil pagkatapos ng 8 putok ng baril, narinig yon ng mga tao sa kalsada. Alam kong narinig mo yon. Kailangan mong makinig. Sige, at kung paano ka umalis at kung paano nangyari lahat ng ito.
Walang araw sa buhay ko na maniniwala ako dyan. Wala ka nang alam kundi ang mga sinabi mo na at ang kinatatakutan mo ay yung mga sinabi nila sa amin. Dahil hindi mo alam ang sinabi nila tungkol sa'yo. Kung alam mo lang, mas matatakot ka. Kaya kailangan mong mag-relax at kalmahan mo lang. Dahil kahit na hindi ka naman inaaresto, yung mga hindi mo sinasabi sa amin ay nagpapalabas na masama kang tingnan at napapaisip akong arestuhin ka. Naiintindihan mo ba yon? Napapaisip ako kung bakit mo ito tinatago. Ano bang kinatatakutan mo na mapatay ka? Sige. Nang sino? Hindi ka nila papatayin, Hindi ka nila papatayin. nasa kustodya na sila. O ang mga tao, hindi ko siya kilala. Patay na siya. Tingnan mo, magaling, tingnan mo siya. Pinatay siya. Maraming bala sa dibdib niya. Nakinig ka habang pinapatay siya? Hindi ako nakinig. Isang putok lang ang narinig ko. Tapos lumabas na siya. Hindi ko naririnig yung parang musika na tumutugtog ng kaunti. Ayokong marinig yan. Natatakot lang ako. Ang totoo niyan, napakapasyente kong tao hanggat hindi ako niloloko. Ang kinatatakutan mo ay napasok mo ang sarili mo sa isang bagay na lampas sa kakayahan mo, na baka hindi mo alam na mangyayari ang lahat ng ito. Pakinggan mo, ni minsan di ko naisip na naniwala ka na may papasok at babaril ng tao doon. Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala na ginawa mo pero buong puso akong naniniwala. Sige Tiara, buong puso ko. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako nagsinungaling. Alam mo na pupunta sila ron para holdapin ang bahay. Hindi. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Malinaw ang ebidensya. Nakipag-usap na ako sa'yo at sa marami pang tao. Sige, pupunta sila doon para sa raket. Hindi nila inasahan ang nangyari. Walang nag-akala na ganun ang mangyayari. May mali talagang nangyari. Nataranta ka, ibinaba mo siya. Miserable ka buong araw. Halos mamatay na yung dalawang yon. Sige, may namatay talaga. Sumabog lahat sa harap ng lahat. Sige, ganyan na talaga, ayos lang. Ang hinihiling ko lang sa'yo ay pumunta ka rito at magsabi ng totoo. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Sige, maging saksi ka at magsabi ng totoo. Pero pinili mong sabihin ang version mo ng nangyari na hindi naman lubos na totoo. Pero paano naman yon, hindi ba? Hindi nga. Wala akong kinalaman sa kahit ano sa loob ng bahay. Hindi ko sinabing ikaw ang may ginawa. Hindi ko kailanman sinabi na ikaw ang may ginawa. Sinabi niya na alam ko ang mangyayari sa bahay. Sabi ko, hindi ko alam. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Itong nakakainis na himig. Hindi ko alam na ganun pala. Alam mong magiging himig yan. Tara, maglokohan tayo. Akala ko hindi pa ako napunta o naka-experience ng Wudabir Wiki noon. Kilala natin ang mga taong to, ang mga to. Umaarte ka na parang hindi ko alam na ginagamit nila yon para saan kasi hindi ko talaga alam. Bakit kita tinawagan? Walang nagmamaneho papunta sa bahay ng iba. Walang nagmamaneho papunta sa bahay ng iba bago sumikat ang araw. Para sunduin ang anak nila at pagkatapos dumaan, tapos yung bata na dapat anak nila, hindi man lang bumaba ng sasakyan. Sigurado ka, hindi talaga siya makatuwiran. Hindi, Gino. hindi ko alam. Ayokong maaresto o kung ano man. Ngayon, ikaw ay nakakulong. Wala naman akong ginawa. Ganun ba? Sige, sa ngayon may problema tayo dahil may dahilan kami para ipakita na may ginawa kang ilang bagay. Okay, kaya sinasabi ko sa'yo na ikaw ay dinidetini ngayon dahil sa krimen. Madam, pag-isipan mo ang sinasabi mo dahil ubos na ang pasensya ko. Pagod na tayong lahat. Wala akong kinalaman dyan. Sinasabi ko sa inyo, sir. Alam mo ang ibig kong sabihin, narinig mo ba ako? Opo, sir. Wala po talaga akong alam doon bakit nila gustong manumpa. Ayokong pumunta doon. Wala naman akong ginawa. Wala akong kinalaman dito. Wala talaga akong kinalaman dito. Wala akong kinalaman dito. Ayon sa investigador, si Alderius White ang bumaril kay Dehelani Armstrong at kinasuhan ng first-degree murder, armadong pagnanakaw at ilegal na pagdadala ng armas. Bagaman hindi si Jason Ward ang inakusahan na nagpaputok ng baril, hinarap pa rin niya ang parehong kaso ng kanyang kasabwat. Si Tiara Lucky ay kinasuhan bilang accessory matapos ang krimen sa isang capital felony. Pero baka may dahilan kung bakit napakatahimik niya nung ini-interview siya ng pulis. Dahil ang totoong utak sa likod ng panloloob sa bahay ay hindi pa nakakulong sa puntong ito. Noong Agosto 2022, isang buwan matapos mapatay si Dehelani, inaresto ng pulis ng Gainesville si Patrick Watson na itinuturong utak ng krimen. Sabi ng mga piskal, si Patrick ang nag-utos sa panloloob at paghahati ng ninakaw. Noong Disyembre 2025, humarap siya sa paglilitis.
Siya lang ang nagkaroon ng paglilitis sa harap ng hurado noong Disyembre ng 2022. Umamin si Tiara Lucky bilang kasabwat sa second-degree murder at hinatulan ng 15 taon na probation at mental health treatment. Noong Oktubre 2023, nakipagkasundo si Jason Ward sa mga piskal kapalit ng pakikipagtulungan. Siya ay hinatulan ng 30 taon sa kulungan para sa felony murder, habang si Alderius White ay umamin at hinatulan ng 50 taon. Sa paglilitis kay Patrick na nagsimula Disyembre, lumabas ang posibleng motibo ayon sa mga piskal. Nililigawan daw ni Patrick si DeVico, kapatid ni Miles, noong 2021. Nakatira pa rin si Patrick sa bahay na pinangyarihan ng pamamaril. Sa paglilitis, tumestigo si DeVico na magkasama silang nagbebenta ng droga. 2 linggo bago ang pamamaril, naghiwalay sina Patrick at kapatid ni DeVico kaya lumipat si Patrick ng tirahan. Sabi ng abogado ni Patrick, kulang ang ebidensya laban sa kanya pero hindi ito pinaniwalaan ng hurado. Nahatulan ng guilty ang 52 anyos sa kasong first-degree murder, armed home invasion, solicitation para magsagawa ng armed burglary at may kasamang kaso ng illegal na armas. Noong Disyembre 17, 2025 nagsalita si Patrick sa korte at itinanggi ang kaugnayan niya sa krimen. Mahal ko kayong lahat at hindi ko magagawa yon at yun lang ang masasabi ko. Pero ang hukom ang may huling salita. Layunin kong gulatin ka. Ang natitirang buhay mo ay sa kulungan, hindi ka palalayain hanggat hindi ka namamatay at doon ka lang ilalabas mula sa Fargo Corrections. Hindi pa tiyak kung saang kulungan sa Florida Department of Corrections magsisilbi ng sentensya si Patrick Watson. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.